Malipayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan sa pagtuo. Usa ka higayon na usab ang gihatag kanato sa atong Dios nga makatunan nato ang importansya sa pag-ampo. Unahon nako dinhi mga kaigsuunan ang usa ka panultihon matud pa ni Charles Haddon Spurgeon. To seek aid in time of distress from God is an instinct of human nature. Ang pagpangita sa tabang gikan sa Dios usa na ka instinct kanang natanom nandaan kanato nga mangita ta og tabang ngadto sa Dios sa mga Kristohanong kini. Og nagatuo ko niini kay aduna gyud kagahom ang pag-ampo. Kung nagaampo gani bisan ang mga dili Kristohanon kay nagtuo sila there is a supreme being na sila masangpit nga mas labaw pa nila, labaw nga himuon kini nato inubanan sa pagtuo nga naa gayud usa ka butang nga importante diha sa pag-ampo ug aduna gyud kagahom ang pag-ampo. Karong gabi og magsunod na sad ni nga mga topiko nato, musintro ko sa unsa pay angay nato nga i-apil sa pag-ampo. What are other things that we should pray for? Nakatunan naman nato og unsaon nato pagpahaluna sa atong pag-ampo. Maminaw man ang Ginoo bisag diretsuhan ay magkalimot sa prayer of Peter ha. Lord, save me. O gipaminaw gihapon og gitubag sa atong Ginoo, pero ang usa kanahan ay nga pag-ampo ginaila gyud nato na pangayuan natong pasaylo atong mga sala unya kung ngayo man tag pasaylo sa Dios mo pasaylo pud ta sa uban. Daghan ang atong nakatunan sa milabay Miyerkules. Apan karon unsa pay mga butang nga angay natong ilakip ug iapil sa atong mga pag-ampo. Unahon nako kini kay karong gabi upat man lang kabutang atong isgutan. Ang una nga i-apil nato, mag-apil ta sa pag-ampo sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Yes, that is true. It is not only about our needs when we pray. It's not only about our daily food or bread. It's not only food, clothing, and shelter. Apan mga kaigsuunan, i-apil usab nato sa pag-ampo ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Matthew chapter 6. Sa verse 9 ug 10, after this manner therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Mga kaigsuunan, dinhi giklaro sa pattern or model prayer ni Jesus Christ nga gitudlo sa ato nga maapil dinhi ang iyang gingharian nga umaabot. Inigbalik ni Ginoong Hesukristo mauna ang katumanan sa himaya nga gisaad nga rin nato. Tinuod nga nagbaton na kita karon og kinabuhing dayon. Basta Kristohanon, sigurado na, siguro alang gyud igala, siguro agyod igsuon nga matinud-anon kadtong imong paghinulsol sa imong mga sala ug sa imong pagdawat ug pagtuo kay Ginoong Hesukristo kay diha niya na iyang igahatag ang iyang gitanyag nga kinabuhing dayon. Apan sa pagkakaron ga kinabuhi pagihapon kita sa atong earthly life. Ni ata sa lawas na ako nining maong lawas naa usab ikaw ni ana apan inigbalik niya kita pagaalid-an. Unya magauban kaniya didto si maya, didto sa kalangitan. Mutagbo man taniya sa kapanganuran niya paingon sa kalangitan. Ug magauban niya hangtod sa walay katapusan. Hinuon kung pananglitan inigbalik ni Ginoong Hesukristo unya mipanaw na sad ta diri sa kalibutan na dangtan na ta og kamatayon yo pa siya nagbalik nan pagabanhawon kining maong lawas
unya mutagbo sa iyahang kalag, mahimo na nga glorified body, mao gyapon muuban kay Ginoong Kristo didto sa himaya ug uban niya hangtod sa walay katapusan. Tungod niya na iampo nato kini. Daghan ng tao nga wa na nagapanumbaling ron sa second coming of the Lord Jesus Christ. May mga rason. Ang usa niini nalulong o nasulod sa kasalanan nga wa nay importansya ang pagbalik ni Ginoong Kristo. Dili may na. Naapod uban nga tungod sa mga kabtangang nabatunan. They are now living in luxury. They are living actually in extravagance. Ingon pas Biblia, wantonness and riotous living. Ug nalimot na, di naganahan nga adunay himaya nga giandam ang Dios. Apan sa atong pagpaila nga kita gatan-aw gihapon sa ikaduhang pagbalik ug nagalaom nga mobalik na si Ginoong Hesus, ang ipasabot niini nga mas maayo ang himaya kay ang pulong nga glory kanang himaya mulabaw pa man gyud na kaysa sa mga kalibutanong mga butang. Busa bisan unsay mong kahimtang karon naa ka sa kaharuay, naa ka sa kabugana, mas maayo gihapon ang ginaandam sa kalangitan. Busa padayon ug di nato kalimtan nga sa atong mga pag-ampo, let us pray for the second coming of our Lord Jesus Christ. Ikaduha mga kaigsuunan, ato pong ilakip sa pag-ampo ang mga nagmasakit ug adunay mga ginabati. Dinhita karon sa book of James. James chapter 5, 13 and 14. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Mao ni ang pulong sa atong Ginoo. Naa ang nagmasakit, ampuan. Ang atong maayong panglawas, panalangin kini sa atong Ginoo. Apan sa mga tawo nga adunay balatian ug mga sakit, di nato kalimtan nga maapil sila sa pag-ampo. Kanunay nang ginahimo nato nga kalakip sa atong announcement sa church ang pag-ampo about or to them who are sick. But let it not be in the announcements only. Take an opportunity. Makabalita ganita nga adunay magsakit, usa sa atong mamahimo, mao ang pag-apil sa pangalan sa nagkasakit aron nga siya makabaton og kaayuhan. And I believe that we should also include in prayer bisan pa ang mga tambal nga ginatumar sa atong mga kaigsuonang nagmasakit. Sa mga doktor, kung na-admit sa ospital, mga doktor, mga nurses, nga nagaatiman mismo sa atong pasyente. Yan po nato nga gamhan sila sa balaang espiritu sa kahibalo. Nga sila mao ang gamiton sa Dios nga bisan pa silang prescription sa mga tambal, sa ilahang pag-atiman, nan ang kaalam nga langit nun naa nila aron nga makatabang kinis kaayuhan sa mga nagmasakit. Tinuod nga angayan po natong bantayan ang atong panglawas. Ang pahuway nga maayo, kinahanglan nato na. Ang pagkaon nga nutritious, kinahanglan nato na. Ang presko nga hangin, kinahanglan sab nato na. Bisan pa ang sunlight, exercise, kinahanglan ka ng mga butanga apan sa panahon sa pagkasakit, unta mainumduman nato nga ang unang sangpiton mao ang atong Dios pinaagi sa pag-ampo. Pray for those who are sick. Tungod niini mga kaigsunan, ato pagyud dugangan. Di lang nagmasakit panglawas, apan bisan pa ang nagmasakit spiritual. Nahimo nga kinaiya sa atong mga kalalakinan, sa atong men's organization, nga maghinumdum sa pag-ampo sa mga bana sa atong congregation, nga mahimo ni nga malig-on
supportive, faithful sa pagpangalagad, pagsimba, pagkinabuhi alang sa atong Ginoo. Ug nagtuo ko nga kinahanglanong ipadayon nato kana. Bisan pa ug moingon ta wala pa may tubag. Ang kamatuoran na ay mga pagtubag Ginoo, na ay mga nadasig nga mga amahan diri sa atong congregation kana tungod kay adunay nagaampo. Apan ang atong leksyon karon mudasig kanato nga ipadayon nato pag-ampo ang mga taong dunay sakit, panglawas, ug bisan pa nagkasakit spiritual, maluyahon ba ug nagbugnaw sa pagpangalagad. Iapil nato sila sa pag-ampo. Ang ikatulo mga kaigsunan, mao ang pag-ampo sa tanang mga katawhan nga makabati sa plano sa Dios sa kaluwasan ug maabli ang ilang kasing-kasing aron nga dawaton ang plano sa Dios si Ginoong Jesucristo, paagi kay Ginoong Jesucristo nga nagatanyag sa kaluwasan. 1 Timothy chapter 2, 1-4. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men, for kings, for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Si Apostol Pablo, mga kaigsunan, nagsulti nga ang pag-ampo, pagpangaliw po, paghangyo sa Dios, nganha sa tanang mga katawhan nga makadawat sa kaluwasan, nga maluwas, kaapil kana sa atong kabilinggan. Sobra pa kaysa sa pagpangdaot, kita man ninyo ron ang dagan sa mga opisyalis sa atong gobyerno. Di man ni mo'y pinakagrabing bahin sa atong nasod. Apan naata karon sa panahon nga nanagbangi bisan ang mga hataas nga mga opisyalis sa atong nasod. O instead nga kita mag-apil-apil nga magdugang og kaguliyang ang atong papel, mao ang pag-ampo. Kay apil dinhi ang tanan tao, apil ang hari. Nawa tay hari dinhi sa atong nasod Pilipinas, kay di man tay monarchy. Republican man kita o gidumalahan kita o ang highest office in the executive department mao ang pagka-presidente. Busa iyang po nato gikan sa presidente paingon sa atong mga barangay opisyalis. Take time, my friends. Take time, my brothers and my sisters at Green Meadow Baptist Church to pray for government officials as well as all men to be saved. And this will lead us to a quiet and peaceable life. Mas malinawon ang atong pagpuyo kung pananglitan ang mga nanagdumala sa mga pagangamhanan na ay pagtuo diha kay Ginoong Jesucristo ug nagasunod sa kabubuton sa Dios. Ipadayon nako ang verses 3 and 4. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ingon ini ang kabubuton sa Ginoo, mga kaigsuonan. Nga unta ang tanan tao mamaluwas. Pag ani ni Ginoong Jesucristo ang iyang tuyo dinhi, mao ang pagdalit, paghalad sa iyang kinabuhi. Ang iyang dugo gipaula dito sa krus sa Kalbaryo. Bayran kana niya ang silot sa mga kasalanan apan di na mabatunan sa usa ka tawo hangtod nga siya maginulsol sa mga sala, mga igpasaylo sa iyang sala, unya mudawat kay Ginoong Jesucristo. Pinaagis pagtuo, isip iyang manunubos og Dios sa iyang kinabuhi. Muna atong prayer. And don't think that it is impossible. Tungod kay ang Ginoo may mga pamaagi. Tinuod nga sa balaang kasulatan, dunay miingon nga naa gyud taong mudumili. But what I mean is that for the person that you are praying for, di lang ta mo ingon kanang mga opisyalis sa gobyerno.
why not take time to mention their names in prayer? O nga ang Ginoo maggamit og instrumento, masuginlan sila sa plano sa Dios sa kaluwasan. Ug niya ng panahon na abli ang ilang kasing-kasing ug pangunahuna receptive kini sa plano sa Dios may tungod sa kaluwasan. Include them in prayer. Sunod mga kaigsuunan, pray for long life. Yes, long life. Hataas nga kinabuhi. Isaiah 38, 1-5. In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order, for thou shalt die and not live. Grabe na nga puong gikan sa propeta, nga gisulti ngadto sa hari. Hanaya ay imong panimalay, ipahamutang imong panimalay, kay ikaw mamatay. Ingana ang mensahe ng dawat. Mga kaigsuunan, kung sa mga panahon nga ang atong pag-ampo, Ginoo tabangi ko sa akong trabaho, Ginoo makasuod ta akong trabaho, Ginoo naunta ko'y maayong panglawas, karon pahinumduman nato atong kaugalingon nga mag-ampo sabta og hataas nga kinabuhi. Apan gamita kanang maong kinabuhi aron nga mapasidunggan ang atong Dios. Dili lang ni nga magkinabuhi tag hataas niya way pulos. Kay diha niya na putloon ra pud sa Ginoo ng maong kinabuhi kung wa na kanay pulos. But include yourself, include other people that you may live a long life. Of course with a healthy body. Di po ta gustong hataas ang kinabuhi apan nag-ilaid sa kasakitan ug balatian. Di po ta gustong iunana. Apan ang ato old age, apan naapod ang good health. Munang katuyuan. Abi ninyo, ang pag-ampo din ni Haring Hezekias, gidangup gihapon ni Ginoo, nag-ampo siya. Padayonon ako basa sa verse 3. And said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, Go and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears, behold, I will add unto thy days 15 years. Sa iyang pangidaron, ang 15 katuig nga lugway, usa ka dakong panalangin. Depende po na sa atong edad. Depende po sa Ginoo pila pa katuig ang ilugway. Apan mag-ampo ta og hataas nga pagkinabuhi diri sa kalibutan, apan mapuslan gihapon sa bulaton sa Ginoo. Samtang di pa mobalik si Ginoong Kristo. So while we pray for His second coming, the extension of our life should be prayed for, that there is always a purpose. Every day, we will be able to do things that will honor and glorify the Lord. Muna'y katuyuan nato. Muna nga dili nataan ng mga ingon nga inato lang nga mga pag-ampo. Ubani ko sa akong lakaw, makapalit akong bagong sapatos, makapalit kong bagong gadget, ma-enroll unta akong anak. But pray for long life. It is important that the lives that we have today will be used for the glory of the Lord. Some things that we have neglected in prayer, now we are reminded to include them in our prayers. Unta sa atong pag-ampo, magmaayo ang paghanay sa atong pag-ampo, matinud-anon nga pag-ampo. Unya ang ato nga mga ginaapil sa pag-ampo, mga butang nga di lang para nato, apan bisan pa ang ubang tao. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.